What you do with what you have will speak volume of who you are. Alam niyo, napaka-powerful ng pera. It can reveal who you are, it can disclose who you are, it can shape who you are. Interesting. And either you will chase money or God, but you cannot have both ways. Sabi ni Lord, kung gusto mong sundin ang pera, okay, fine. Go ahead. But what good is it that you gain the whole world but forfeited your soul? Sabi ng Panginoon, anong silbi na meron ka ng lahat ng bagay, nabibi mo lahat ng gusto mong bilhin, pero malungkot ka, pero wala kang kapayapaan. Ang lambot ng kama mo, hindi ka makatulog. Yung iba, walang kama, nakakatulog. Kung mabibili lang sa sari-sari store yung tulog, mag-hoard kayo niyan. Hindi guarantee na may pera ka, payapa ka. Hindi guarantee na meron tayo 7 digits sa bank account natin, secure ang ating future. No. Because we are looking, we are chasing, we are enslaved in money. Pero kapag pumunta ka at napunta ka sa sitwasyon kung saan kahit pera mo wala nang magagawa, pag nagkaroon ka ng sakit na kahit pera mo hindi kayang gamutin, at pag nagkaroon ka ng kalungkutan na kahit pera mo hindi ka kayang pasayahin, at pagkaroon ka ng troubled heart na kahit pera mo hindi kayang ayusin, you will start to realize that life is not just about money.